Hi, mga bebe! How's your food? Naku, ang laki na nila. Hi! Parang takot yata sila sa akin. Oh, no! Naku. 14 days pa lang po sila, oh. Una kong pasyal dito, siguro ang edad nila mga 7 days, 1 week. Ngayon, ika 2 weeks na nila dito, ang bilis lumaki. Yan. Bilis nilang lumaki. Naku, nakakatuwa. Parang bumalik ako sa ano ba, yung ano pa lang. Yung bata ako, meron pong alaga yung nanay ko, siguro nasa mga 30 piraso lang. So yung mga itlog nila, yun po ang inuulam namin. So ayan, for 7 days more, siguro, i-transfer na sila ni Ron dito. Yung 100, di ba Ron? 100 dito, kasi 200 sila lahat. So, mabilis silang lumaki, nakakatuwa, tatransfer na dito yung 100. Ang balak po namin ni Ron, bibili kami ng pang-breeding. Yung kunan talaga namin ng similya, halimbawa lalaki na maganda, ang pangangatawan, tapos babae. Dapat hindi sila magkakapatid. Dahil yun ang sabi ng aking licensed agriculturist. Kailangan pag nag-produce kami ng mga siho, ay hindi magkakapatid para maganda po yung breed. O, tingnan nyo. So, hindi ko sukat akalain na for 7 days ay ganito na sila kalaki. Pero Ron, hindi pantay-pantay yung kanilang paglaki. Meron talaga mga bansot, oh. Bansot. Yan, ginawa na namin sila dito ng inuman. Bilis nila kumain. So, eto, nakita nyo, dati maliit pa lang, ngayon, ayan na sila kalalaki. Babalik ako dito after 7 days. Ano na kayong itsura nila nito? Tanungin natin si Ron kung magkano yung sako ng patuka. At i-compute yan ni Ron kung mula sa siho hanggang sa mangitlog na kung ilang feeds yung mauubos nitong 200 heads. So kung saan ba tayo makakamura, RTL o ano ba sa seho, maganda ba dahil tayo ang nagpalaki, tayo ang nag-alaga talaga sa kanila, nagkakasiguro talaga tayong bata talaga sila. Mamaya RTL po ang ating bilhin. Palusutan po tayo ng mga matatanda na ang mahal pa naman. So, ano lang, konti lang yung span ng mangingitlog sila. So, mas maganda ba yung seho? Magkano ba yung magastos natin mula nabili natin silang tig 70 pesos each hanggang sa mangitlog sila? At susumahin din namin ito. Actually, ito mga kagandang buhay, dalawang nursery. At saka ito, tanungin natin si Ron kung magkano na nagastos dito. Pati yung feeds nila. So, tingnan nyo mga kagandang buhay. This is made of bamboo. Ito po yung aming humble beginnings. At napakatayog po ng aming pangarap ng aking anak na ang amin pong inumpisahan na 200 heads ay amin pong mapapalago. Hanggang sa huli po ay dadami at dadami. Makapag-produce po kami ng maraming itlog at mapagstadihan po ni Ron yung pagpaparami. Sarili na namin pong hatchery. Tama ba yun, Ron? Hatchery? Oo, tama. Yan. So, Ron, itong building na to, estimated, pati yung 200 na seho. Mga kulang-kulang 50,000 na siguro to lahat. Kasama na yung feeds natin. Kasama na yun. Mura lang kasi dito yung mga mga bamboo. Oo, mura lang, no? Mura lang. Magkano yung isang sako ng feeds? 1.8 rin isa, so 9,000 din yun.
umpisa po tayo sa almost 50,000 ang ating unang puhunan, mga kagandang buhay. So on and so forth. Madadagdagan pa po natin ito dahil doon po banda magagawa tayo ng building talaga po na tunay. So ito for study pa lang po ito ni Ron, and you know, ayun, merong naipit. Oh, no. Naipit sa Ron, yung ulo niya, halika. Oh, ayun. Hala, naiipit pala yung ulo dito sa, kulang sa... Oh, no! Ay, nako, dapat medyo taas-taasan mo ron yung, yung lusutan ng ulo nila. Tataas-taasan natin yun. Taas-taasan mo, kasi nakita natin na ipit, pwedeng mamatay. Kasi kapag taasan masyado, nakakaano sila, nakakalabas. Konti lang ron. Konti lang, taasan mo, paulit mo yan. Nakita ko na ipit siya. Nako, kawawa, 70 pesos ang puhunan yan, plus yung feeds mo na. Lalaki yung ulo nila eh. Kulang sa space na palakihin mo ang konti. 2 weeks na to sila dito sa akin. Nakaubos na to sila ng 2 sakong feeds. 2 sako na? Oo. For 1 week? 2 weeks. 2 weeks. So for 2 weeks, i-compare ko ang itsura nila. Yan. Oh, mga kagandang buhay. Tingnan nyo po, i-compare nyo po yung una kong pamasyal dito. Focus mo ron kung gaano na sila kalaki. Yan. So, i-compare natin doon po sa una nating pagbisita dito. Meron banso to? Okay lang yan. Oh, bansot. Meron ako nakitang Mimi dito. Ayan, nakita ko siya. Oh, ito yung mga dapat nating iwasan, mga kagandang buhay pag bumili tayo. Papakita mo sa malapitan, ma. Ayan. Ano ba to? Oh, no! Ito. Pero malaki yan. Malaki siya. Pakawalan mo naman, pakawalan mo na, Mimi na yan. Pakawalan ang Mimi. Oh, Mimi! Yan siya. Yan. Ito yung mga dapat iwasan natin kung namimili tayo, no? Dapat i-check up natin dapat kasi i-check talaga. May deform. Pero malaki naman siya, hindi naman siguro nakaka-disturb yun sa pagkain niya. Ay, hindi. Pero parang pigado, no? Hindi, malaki yan. Among the 200, nakita ko yung Mimi mo. So, may idea ka ba kung mga ilang buwan bago siya mag-ngitlog? 4 months to bago mag-ngitlog. 4 months? Medyo matagal-tagal. Ano, Tagal Ron? pa, oh. Pero... Ang bilis. Bilis lumaki. Bilis talaga. Ang laki na nila. Oo. Katuwa po talaga itong mga bibi natin. So, looking forward po, mga kagandang buhay. Kasi susuportahan ko talaga itong farming ng anak ko. Oh, ayun, may malaki ako nakita, oh. Stress na sila sa akin. Stress Sige na. Sige naman, mag-ano ka na dyan, na-stress na sila. Tumatambling-tambling. Ganda-ganda. Nakakatuwa po talaga yung farming. Nakakawala po ng mga stress sa negosyo. Yan. Kumikita ka na po, nag-i-enjoy ka pa. Nakakabata po pag ganito yung kasama mo araw-araw. Oh, bakit? Oh. Katuwa. Lalo na po pag marami na yung alaga natin. Tapos mag-hatchery na tayo. Tapos gagawa na tayo ng itlog alat. Magbebenta na tayo ng itlog nila. At saka magbebenta na tayo ng mga siho sa iba rin. Nakita natin na satisfied yung mga customer natin at umasenso rin ang buhay nila. So sa simpleng pagsisimula, mapag-aralan natin sila, mga karakteristik nila, ano ba yung mga vitamins, paano ba natin sila papakainin. So ipapakita po natin yan ang mga schedule nila sa kain. Anong oras ba ang schedule nila sa umaga sa kain? Umaga pa, siguro mga bago mag-7, tapos 12, tapos hapon na. Pero pag lumaki na sila, pwede na sila pakawalan dyan sa taniman natin dyan sa likod mo. Marami na sila dyang mga tutuka. Babawasan na natin yung kanilang feeds. Ay, nakakatuwa, ano?
I'm sure na... Wala pa bang namatay nito? Meron din yung sa biyahe pa. Yung sa Pero biyahe, nung yung naka-establish medyo na bansot. sila dito, wala na namatay. So, ayan. So, sa 50,000 po, mga kaganabuhay, meron na tayong sisiw na 200. Tsaka po, nakapagpagawa na tayo ng bahay nila. Oh, matibay dito bahay nila. Tapos, nakabili po tayo ng mga 7 na bags. Yung nabili natin kasama pa dun sa 50,000. Ayan, medyo ano sila. Hinapo sila sa... Ano natin? Pag-check up sa kanila. So, ayan. Bumili po kami ng mga materyales, mga kaganabuhay dito sa kulungan din ng pugo ni Ron dahil darating po sa 26 ang kanyang mga pugo na aalaga ang 5,000 heads. So kami, yun na muna ang alagaan ni Ron dahil magko-concentrate si Ron dito sa bibi kasi sabi niya mas i-concentrate niya po ito kasi mas malaki po ang market ng pagbibibi o pag-iitik dito sa lugar namin. Dahil alam nyo ba, ilang taon na rin ako walang tinitindang itlog alat. Noong hindi pa nag-abroad po yung may-ari ng aming budiga doon sa Boracay, yung itlog po namin, ang ginagawa niya, itlog manuka, meron siyang ilaw, tapos iniilawan niya yung mga itlog. Sabi niya, wala itong crack, sinisiperate niya. Tapos, gagawin niyang itlog alat yung itlog manok namin. Tapos yun ang tinitinda namin. Manok lang na itlog alat. Much more pa po mga kagandang buhay na mas mag-click po ang poultry namin kung mag-produce po kami ng itik po talagang itlog alat. Ayan. So, isa pong napakagandang bagay kung ikaw mismo, fresh from your farm, i-process mo. Mas malaking tubo. So, nilista mo ba lahat, Ron, ng ating mga expenses? Oo, nakalista po lahat. Para po sa inyo, sa study namin, kung ilan bang feeds yung kayang ubusin ng 200 heads bago sila mangitlog. Ayan, tututukan po natin ang journey na to. Sabi ko nga kay Ron, gumawa siya ng YouTube channel niya na araw-araw po, ipapakita niya kung ano po yung mga ginagawa niya dito sa farm niya. Yung journey niya sa pugo, yung journey niya sa itik. Araw-araw po niyang i-update sa inyo po, mga kagandang buhay. Kasi po ako, kagaya niyan, mamaya darating po yung ating isang truck na mga baka. So, dadalhin po natin yan sa Katayan. Makatutok po ako sa pamimili po at sa pag-disposal po ng ating mga baka sa ating livestock buying for slaughter. So, si Ron talagang tututok dito sa kanyang farming. Meron no, tingnan mo, may mga dilaw-dilaw pa pala no. Ano bang maging kulay nito, Ron? Hindi ba puti to? Ay, hindi yan puti. Hindi puti, walang Mga puti. ano yan talaga, mostly brown at dark brown. Ayan. Oo. So, ano kaya kung gawan kita ng YouTube channel mo? Ron's Happy Farming Life. Ron's Happy Farming Life. So, gagawa ko ng YouTube channel niya para ang sasabihin niya po sa inyo, kung ako po na mama niya ay, hello mga kagandang buhay. So, sa kay Ron naman po ay, hello mga ka-happy life. O, diba? In English lang niya. Okay ba yun, Ron? Okay. Okay ba yung pangalan na yun? Nabigay ko sa'yo? Okay. O, bigla ko lang napulot dito sa mga bibihan mo. Hello! Happy Life Farming! Hello mga ka-Happy Life Farming dyan! So, tuturuan po kayo step by step ni Ron kung anong po mga vitamins ang ibibigay niya sa araw na to, kung gaano po kalaki na yung kanyang mga alaga sa 2 weeks, 3 weeks na pag-aalaga niya hanggang mangitlog. Para po kayo rin ay makapag-umpisa ng inyong bibihan. Tapos kung ano po mga gastos, ano rin po masuggest nyo mga kagandang buhay, baka may nanonood na dyan na nag-aalaga ng bibi. Paki-share naman po ng inyong mga kaalaman dyan para maano naman namin dito ma-apply. Kasi nga kung passion mo talaga itong farming, masaya po mga kagandang buhay. Kagaya po ng pugo ron dati, sabi nila masilan, nagbibigti,
sa pagkamasilan, namamatay, ganyan, mahirap daw alagaan. Hersey story. What can you say, Ron? It's a hersey story? Mahirap na naman talaga kung wala kang alam. Dapat munang malaman. Dapat ka munang magsaliksik ng napakaraming beses bago mo mamaster talaga siya. Kung mamaster mo yan, hindi ka na halos nahihirapan. Wala naman, hindi naman masilan talaga. Hindi naman totoo yung sinasabi nila. Sobrang silan na parang... Silan pa yung manok. Parang ayaw na nilang mag-alaga ka ng pugo. Kasi nga, sa mga story pa lang nila, napakasila na daw. So sa atin dito, dapat positive, happy life, happy farming life. Ang introduce natin dito sa ating mga vlogs. Lalo na po, bilangin natin yung mga income na natin. Pagka nag-income na tayo, di ba, proseso natin paggawa ng itlog alat, proseso natin sa pag-hatchery, sinong mga customer natin, kung ano bang mga pwede nilang i-apply din. At gumanda ang buhay, maging gandang buhay po, mga kagandang buhay. So, happy life, happy farming, yun po ang gustong i-implement namin dito sa pag-uumpisa namin ng ganito. Kasi, kailangan mo talaga ng i-ventures yung pera mo, di ba Ron? Happy ka pa. Happy ka pa sa pag-aalaga. Tapos, nakatulong ka pa po sa pag-produce ng pagkain dito po sa lugar mo. O, di ba? Tapos, yung pinaka-excited ako ron, yung makatulong sa iba rin, na maano din nila, maranasan yung ganito. Ma-motivate sila na mag-farming din ng kagaya nito. Kasi napakalaki naman ng Pilipinas. Ang daming taong kumakain ng itlog. Sa pugo pala, sa ano pa lang, sa balot pa lang na nangungumpra sa'yo ng itlog, kukulangin pa. Sa Luzon pa galing yung mga balot sa itlog alat, sa mga stores natin. Kaya ano pang mga information, mga kagandang buhay, tutok lang po kayo dito sa pag-umpisa ng journey namin. At kung payag si Ron, pwede niyang everyday mag-ano ka sa kanila ron, o 3 times a week. Mag-ano kasi kanila, mag-update kung anong nangyayari dito sa mga alaga mo. Kasi ako, minsan-minsan lang naman mag-feature. Siyempre, ikaw, step by step mo talaga kung anong mga vitamins, kung nagkakasakit yung mga alaga mo, anong dapat gawin, paano gamutin. Maganda yung ganun, yung nakadokument talaga. Ano yung mga karakteristik ng mga alaga mo. Diba? Isip ka ng maganda pangalan. Sa akin, suggestion lang yun Isipan natin mabuti. Happy Farm Life. Ron's Happy Farm Life. Profitable farming. Pwede rin, no? Pwede rin. Tingnan, pag-isipan natin. Pag-isipan yan. So, abangan nyo yan, mga kagandang buhay, ha? Baka gusto rin ni Ron na i-document ito, maging magandang journey din ito para po sa inyo. Uy, nakita ko si Avatar pala yan, Ron. Oh, ito na pala yung Avatar natin. Akala ko kulay puti si Avatar Oh. Ayan na si Avatar, ang taas ni Avatar, no? Taas talagang baka daw, sabi ni Ron. Ay lahi din si Avatar, malaki na si Avatar. Yun yung nanay niya? Ayun yung nanay niya, buntis, mga kagandang buhay. Oh, ito na, may mga alaga na tayong ating paanak, mga kagandang buhay. Binili po natin yan, ang nanay ni Avatar. Tapos yung dadalhin na siya sa Mindoro, going to Catayan sa Batangas, napansin namin na parang mga nganak, buntis talaga. Ay nanganak nga, kaya hindi nadala po sa Catayan. Tapos yung nanay niya, ayan, nabuntis ulit. Buntis ulit yung nanay niya. So Ron, may mga baka tayo. Tingnan mo kung buntis rin yung iba noon. Tahan natin mamaya, no? Para hindi na natin maibenta yung mga buntis. Panakin na lang natin dito. Paano mo ba yun, i-check? Tingnan muna natin. Tingnan muna. I-sighting lang muna, ano? Ano bang ginagawa dito sa puguan mo ngayon?
Nilalagyan nila ng net. Sige, may parating na bagong pugo si Ron. Wala, alis na tayo. Ito yung mga kukulamber at saka yung plywood mo. Ron's Happy Farming Life. Ayan po, mga kagandang buhay. Suggest nga kayo mga kagandang buhay kung ano po yung pwede natin ipangalan. At more exciting po yung magiging vlogs niya nito dahil siya talaga yung agriculturist. Sa akin, tutukan ko lang yung pamimilikot mga baka doon. Parang maganda ron ang mga presyo na nabili ng ating mga team ngayon. Ito yung nilinis mo kahapon? Okay. Taniman daw ni Ron.